ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi madaling umamin ng nararamdaman para sa isang tao. Lalo na kung alam mong dihado ang pag-asa mo. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang sumugal sa nararamdaman mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Cassandra, 35 years old, single at available. Nakilala ko sa munti naming barangay bilang prinsesa ng Kasava. Ang pamilya ko kasi ang pinakasikat na gumagawa at nagbebenta ng kasava sa barangay namin. Kaya nga nilipat na rin sa kasaba ang pangalan ko para madaling nilapit na sa kasaba ang pangalan ko para madaling matandaan ng mga tao. Basta si Cassandra may kasaba. Nanggaling pa sa lola ng lola ko ang talento namin sa pagluluto ng cassava cake. Dahil na rin sa pagluluto ng cassava cake ay nakilala nila ang mga pares nila sa buhay. Kaya malaking bagay ang cassava sa buhay namin ng aming pamilya. Pakiramdam namin ay karugtong ng buhay namin ang paggawa nito. Bata pa lamang ako, Papa Dudut, ay nakikita ko na kung paano haluan ng pagmamahal ng lola at mama ko ang mga niluluto nilang cassava cake. Tansyado nila ang bawat sangkap na inilalagay at hinahalo nila. Ang lagi nilang iniisip ay sana'y magustuhan ng mga suki nila ang cassava nila. Hindi naman sila nabigo, Papa Dudut. Lahat ng pumunta at pumila para makatikim ng cassava nila ay umuuwing masaya at kontento. Kaya sa paglaki ko ay wala akong ibang ginusto kundi ang makasunod sa yapak ng angkan ko. Gusto ko ring mapabilang sa mga sumikat dahil sa cassava. Pinasa na nga rin sa akin ng pamamahala ng cassava noong nasa hustong edad na ako. Siyempre binantayan pa rin ako ng nanay ko sa pag-aasikaso. Pero inaral ko mabuti kung paano ang tamang timpla ng cassava para sa bawat kagat ng kakain. Alam niyang hinaluan ko yon ng pagmamahal. Isa sa mga naging suki ko ay si Julio. Kaidaran ko rin siya, Papa Dudut. Isa siyang empleyado ng isang agency malapit sa barangay namin. Tuwing hapon ay dumaraan siya sa pwesto ko para makapagmeryenda habang nagyoyosi. Walang palya yon. Mula nung natikman na niya ang cassava ko ay inulit-ulit na niya ang pagbalik. Kaya nagkakilala na rin kami ng husto, Papa Dudut. Marami na siyang nalaman sa akin at ganon din ako sa kanya. Naging komportable na kami sa isa't isa, Papa Dudut. Wala na ata talagang tatalo sa kasava mo, Cassandra. At wala na ring tatalo sa pagiging bolero mo, Julio. Nagsasabi ako ng totoo. Sa tingin mo, bakit ako magtsatsagang pumila rito ng ilang taon kung hindi ako nasasarapan sa kasava mo? Kasi kuripot ka at kasama ko lang ang afford mo. Totoo rin naman yan, pero masarap talaga eh. Sakto sa presyo. Hindi nadaan sa arena. Saka malasa ang itlog at hindi puro asukal lang natitikman ko. Hindi ko tinipid sa gatas, keso at itlog yan ah. Kaya nga sulit eh. Holiday bukas ah. Magdadagdag ka ba ng extra? Oo naman. Kalating karton ulit ah. Long weekend eh. Long weekend na nga, hindi mo pa buuin yung karton. O sige na nga, isang karton ng kasava. Ibigay mo sa akin yung medyo tostado yung ibabaw ah. Alam ko na yan, hindi mo na kailangang sabihin. Alam mo na talaga kung anong gusto ko. Ikaw pa ba? Paborito mo talaga akong customer.
Alam mo yan. Kaya pala wagas ka kung makadagdag ka ng nyug sa ibabaw ng kasava ko. Ayaw mo ba? Gusto ko nga. Inggit na inggit sa akin yung ibang customer mo. Di mo ako tinitipid sa nyug. Hindi ko titipirin ang paborito kong customer. Akala ko ako lang ang mambobola rito. Ikaw din pala. Natuto lang sa'yo. Marami ka pang matututunan sa akin. Ano bang matututunan ko pa sa'yo? Tuturuan kita kung paano tamang magsaing ng bigas. Pwede ba yan para sa mga single at available na tulad ko? Ha? Bakit? Pang-ina relationship lang ba ang pagsasaing ng bigas? Hindi naman. Kaya lang, kasi paano ba magsaing ng tama? Lagyan mo lagi ng isang kutsarang suka para hindi mapanis agad ang sinaing mo. Acidic ako eh. Wala na bang ibang paraan para hindi agad mapanis yung sinaing? Wala na akong alam eh. Yan lang kasi yung naituro sa akin ng ex ko. Wow, naalala mo pa pala yung ex mo. Naaalala ko lang lahat ng tinuro nila sa akin. Ako rin, naalala ko pa lahat ng tinuro sa akin ng ex ko. Ano bang tinuro niya sa'yo? Baka makatulong sa akin. Tinuruan niya ako maging bitter. Pass, okay na pala ako. Alis na ako, Cassandra. May ayusin pa ako sa mesa ko sa office bago ako umuwi. Sige, ingat ka. See you sa Martes. Mamimiss kita. Ha? Mamimiss mo ako? Mamimiss kita kasi ikaw yung pinakamagastos kong suki ng kasava. Ayun. Akala ko naman kung ano na. O sige see you sa Tuesday. Ngumiti ako kay Julio nang may halong nerbiyos. Hindi ko alam kung paano ko nalusutan ang eksena naming yon. Matagal ko nang kilala si Julio at matagal ko na rin natanggap na may feelings ako para sa kanya. Kaya lang ay hindi niya yon alam, Papa Dudut. Hindi niya yon napapakiramdaman. Nung una nga ay masyadong halata ang paglalandi ko sa kanya. Kaya lang ay hindi naman niya kinakagat ang bawat attempt ko na landiin siya. Kaya ako na rin ang nagsabi sa sarili ko na ilihim na lamang muna ang nararamdaman ko para sa kanya. Nakakahiya kasi na babae pa mismo ang gagawa ng first move para mapansin. Oo, at totoong naglalaglag ako ako ng mga parinig sa kanya noong una. Pero dahil hindi naman yon pumasa sa kanya kaya naisipan kong kumalma na lamang. Baka nga una pa lang ay alam na niyang gusto ko siya pero ayaw niya lang sa akin. Kaya hindi niya pinapatulan noon ang mga paglalandi ko. O baka naman talagang manhid siya at hindi makaramdam kapag merong nagkakagusto sa kanya. Minsan nga ay sinuri ko ang mga hinahalo ko sa cassava cake. Pakiramdam ko may naihahalo ako noon na pangpamanhid ng feelings. Nakarami na lang kain si Julio ng cassava. Ilang taon din siyang kumakain ng cassava ko. Siguro bawasan ko ang paglalagay ng itlog. O baka naman yung harinang nabili ko nakakadagdag ng pagiging torpe ng isang lalaki. Mga ganitong pag-overthink ang nangyayari sa akin sa tuwing hindi umi-epekto ang paglalandi ko noon kay Julio. Sinisisi ko na lamang sa cassava kesa sisihin si Julio o ang sarili ko. Mas madali na lang kasing ipasa ang sisi sa mga bagay na walang buhay kesa ang sisihin ko ang may buhay, Papa Dudut. Hello Cassandra, pabili ng cassava. Buhay ka pa pala. Grabe ka naman. 3 araw lang akong hindi napadaan dito sa pwesto mo. Ano bang nangyari sa'yo? Nagkasakit lang. Nagkasakit ka? Ba't di mo man lang ako minessage sa Facebook? Ha? Bakit naman naabalahin pa kita? Wala lang. Alam mo namang dahil sa'yo kaya ako kumikita. Concerned lang naman ako sa number 1 customer ko. Ilang araw kasi ako hindi natunawan. Nilagnat tuloy ako. Hindi ka natunawan? Talo mo pa ang 6 na buwan na sanggol? Sensitive kaya ang sikmura ko. Kawawa naman pala tong baby na to. Baby mo ako? Ayaw mo ba?
Ay, naalala ko pala. May utang pa ako sa'yo last week. Babayaran ko na ngayon. Dapat hindi nagbabayad ang baby eh. Ano ka ba? Utang ko yun. Babayaran ko na. May sukli ka ba sa 500? Kung wala akong panukli, anong gagawin mo sa akin? Teka, ipapabariya ko muna. May panukli ako. Oh, bakit bigla ka nagalit? Eh kasi naman. Magkano na uli yung utang mo? 82 pesos. Hindi mo ba nilista? Hindi. Bakit galit ka? Hindi na nga ako natunawan tapos magagalit ka pa sa akin. Anong gusto mong ipahid ko sa sikmura mo para mabilis kang matunawan? Kakapahid ko lang ng virgin coconut oil kanina. Ikaw pala yung nangangamoy langis. Ako nga. Kaya hindi ako dapat tumabi sa kawali o kalan. Baka maprito ako ng di oras. Ang funny mo talaga. Nakakatawa yung sinabi ko. Lahat naman ng joke mo mabenta sa akin. Napipilitan ka lang tumawa kasi customer mo ako. Alam mo ang manhid mo? Manhid? Ang manhid ng balat mo, sabi ko. Tirik na tirik yung araw, ayaw mong sumilong. Dito ka nga sa lilim, tabihan mo ko. Ayokong tumabi sa'yo, baka may magalit. Single naman ako, walang magagalit. Halika na. Alam ko namang single ka. Kaya lang, baka makita ako ng nanay mo na tumatabi sa'yo. Ayoko mabungangaan ng reyna ng kasaba. Bukas ka na lang magbayad ng utang. Ha? Bakit hindi pa ngayon? Andito na rin naman na ako. Sabi kong bukas na eh. Isasara ko na tong pwesto. Mainit. Mainit ang ulo ko. Malas tumanggap ng bayad sa utang kapag mainit ang panahon. Che! Nalito si Julio sa pinakita ko sa kanya, Papa Dudut. Nagdabog ako at nakasimangot. Yun ang unang beses na nakita niya akong ganon. Hindi na rin siya nakaangal at napakamot na lamang sa kanyang batok. Nagtataka siyang umalis sa pwesto ko. Pero ilang beses ko siyang nakitang sumulya pa sa akin. Pero hindi ko na siya pinansin pa. Wala naman siyang naging kasalanan sa interaksyon namin yon. Umasa lang kasi akong masyado na lalandiin din niya ako pabalik. Pero grabe na ang pagiging manhid niya. Hindi na niya napansin na ilang beses ko nang sinubukan na landiin siya. Nasaktan ang pride ko bilang babae dahil ako na mismo yung palay na lumalapit sa kanya pero ayaw pa rin niya akong tukain. Hindi naman ako pangit. Sexy rin naman ako at marami akong bagay na pinagmamalaki sa sarili ko pero bakit parang hindi niya yon makita. Nagpost ako sa Facebook ng mga parinig para sa mga lalaking manhid. Hindi man lang nilike ni Julio. Doon ako mas lalong nainis. Nag-my day na rin ako ng selfie ko at may caption na nagpaparinig na single ako at ready na magpaligaw. Na-view lang ni Julio pero wala naman siyang naging reaksyon. Hindi niya ata talaga ako type, Papa Dudut. Yon ang napagtanto ko. Binura ko na ang selfie kong yon dahil marami ng mga lalaki nagme-message sa akin at nagpapasimpleng landiin ako. Hindi naman para sa kanila ang pagpaparinig kong yon, Papa Dudut. Para kay Julio yon pero dahil nuknukan siya ng kamanhiran. Ayon hindi pa rin niya ako napansin. Hindi ko rin naman matitiis na may tensyon sa aming dalawa. Kaya nag-message ako sa kanya at sinabing may dalaw lamang ako noon kaya napakasungit ko sa kanya nang wala sa oras. Naintindihan naman niya at nagbalik muli ang friendship naming dalawa ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naisipan kong idaan sa pagpapaganda ang lahat. Bumili ako ng makeup, sexing damit at high heels. At kahit sabihin pang magbebenta lang naman ako noon ng kasaba pero kung umasta ako ay akala mo'y imbitado ako sa GMA Gala. Baka kasi nakukulangan pa noon sa itsura ko si Julio kaya hindi niya ako magawang matapunan ng tingin. Nag-check ako sa internet kung ano ang tamang make-up at outfit sa akin. Ang dami kong sinubukan pero plakado na noong nagsuot ako ng red lipstick at asul na bestida. Kinulot ko ang buhok ko na akala mo'y a-attend talaga ako ng prom. Nag-lotion pa ako ng buong katawan kasi parang nagbibitak-bitak na yung balat ko dahil masyadong dry.
Nagsuot na rin ako ng contact lens na kulay green para kunwari afam ang nagbebenta ng kasava sa kanto namin. Siyempre, tinimplahan ko na rin ng light makeup ang mukha ko. Tinapos ko ang lahat sa ilang spray ng mamahaling pabango na regalo sa akin 4 years ago. Bihira kong gamitin ang pabango na yon dahil masyadong mahal. Ginagamit ko lang kapag may espesyal na okasyon. Siyempre, bukod sa sarili ko, sinarapan ko pa lalo ang kasama ko. Kahit malugi na ako noon sa araw na yon ay wala akong pakialam. Dinagdagan ko ng pangpalasa ang kasama ko. Bigay todo ako sa gatas, niyog at itlog. Habang niluluto ko ngayon ay wala akong ibang nasa isipan ko kundi ang makita ang ngiti ni Julio habang kinakain ng niluto kong kasava. Pinangako ko sa aking sarili na hindi matatapos ang araw na yon nang hindi napapansin ni Julio ang pagbabago sa itsura at sa kasava ko. Binaon ko na rin ang pabango ko para kung kumupas man ang amoy ko ay meron agad akong magagamit. At nung sumapit na nga ang oras ng pagdating ni Julio ay pinakita ko sa kanya ang ngiti ko. Oo nga pala, bagong linis din ako ng ngipin noon, Papa Dudut. Parang may tumapo na pabango rito sa pwesto mo ah. Ah, pabango? Kaninang umaga lang ako nagpabango. Ewan ko ba kung bakit umabot pa yung amoy hanggang hapon. Epekto siguro ng pawis ko. Healthy kasi ang pawis ko eh. Sana all healthy ang pawis. Gusto mo ay pagsupot kita ng pawis ko? Hindi na, marami pa ako sa t-shirt ko. Tipirin mo na yan. Bahala ka. Maraming gustong sumimot ng pawis ko. Sisimutin ko na lang ang kasava mo. Talaga? Gusto mong simutin ang kasava ko? Amoy na amoy ang kasava mo hanggang sa kabilang kanto eh. Natakam tuloy ako. Alam mo bang mas sinarapan ko pa ang timpla ng kasava ko ngayon? May araw ba na hindi? Iba kasi ngayon. Times 25 ang pagiging special ng kasava ko. Inubos ko yung itlog namin sa batch ng niluto ko ngayon ha. Baka naman nasobrahan mo sa itlog. Baka maglasang leche flan. Hindi yan. O baka maglasang omelette na yan ha. Mapapadoble na ang almusal ko niyan. Ginajudge mo naman kasi agad eh. Di mo pa nga natitikman. Sorry na. Alam mo namang loyal ako sa original na timpla mo ng kasava. Ganyan ang jowang hinahanap ko. Loyal sa kasava ko. Wala namang dagdag na bayad yan ha. Ang lala mo mag-overthink. Naniniguro lang. Kasi sakto lang tong dala kong pera para sa kasava mo. Kung kulangin man, huwag ka mag-alala kasi libre ko na. Nakakahiya namang magpalibre sa'yo eh. Mukhang marami kang pinagkakagastusan ngayon. Ha? Anong pinagkagastusan? Nagpakulot ka, tapos halatang bago yung bestida mo. Ano bang bago? Bata pa lang ata ako nung binili ko to. Ngayon ko lang sinuot kasi ngayon lang nagkasya. Ah, ganun ba? Mukhang hindi luma ah. Tanggalin mo na lang siguro yung tag sa laylayan. Baka matisod ka. Hayaan mo yan. Pangpaswerte raw yung price tag na yan. Bagay din sa'yo yung makeup mo. Lumabas ang pagiging tisay mo. Akala ko hindi mo na mapapansin. Salamat. Oo nga pala. Napansin mo ba yung bagong nagbebenta ng kasava rin sa kabilang kanto? May nagbebenta ng kasava sa kabilang kanto? May gusto ng kumalaban sa akin? Akala ko alam mo na. Doon kasi minsan bumibili yung mga katrabaho kong lalaki. Bakit ayaw nila dito sa akin? Alam mo naman yung ibang lalaki, kapag nakakita ng bata at magandang babae. So bata at maganda yung nagbebenta ng kasava sa kabilang kanto? Gaano ka bata at gaano ka ganda? Sexy? Ano waistline? Nung bumili ako ron. Bumili ka ron? Huwag kang magalit. Napabili lang naman ako ron nung naubusan na ako rito. Last week lang naman yun. Plastic mo pa pala alam na may kumakalaban na sa kasava ko. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Hindi ko naman kasi alam na big deal sa'yo kung may bagong magbebenta ng kasava. Sabihin mo sa akin kung gaano siya kaganda at kabata. Ang alam ko, 25 anyos siya. Maganda, makinis at medyo malambing sa mga customer. Kaya yung mga katrabaho kong lalaki, dun sila bumibili. Ayoko na. Nasayang lang ang lahat. Nasayang ang alin. Magsasara ako ng maaga. Umalis ka na. Teka, gusto ko pang matikman ang kasava mo.
Tikman mo na lang yung kasaba nung nasa kabilang kanto. Che! Hindi naman naunawaan ni Julio ang mga nangyari. Nabigla siya sa mga inasta ko. Pinagbasdan na lamang niya akong nagliligpit ng mga kasaba ko. Pati yung ibang gustong bumili ay napatras na lamang nang nakita akong nakasimangot habang sinasarado ang mga kahon ng kasaba. Hindi naman ako inimig pa ni Julio. Alam niyang may nasabi siyang hindi ko nagustuhan pero hindi niya alam kung ano yon. Mabilis kong naiayos at naisarado ang pwesto ko. Saka ako kumuha ng gunting para tanggalin ang price tag sa bestida ko. Nang hinayang ako sa pagsisinungaling ko kay Julio sa bestida na yon. Tapos ay hindi na naman pala kami makakapaglandian tulad ng gusto ko. Nang hinayang din ako sa inispray ko na pabango. Sana'y ginamit ko na lamang yon sa Pasko. Marami akong pinanghinayanganan na ginawa ko ng araw na yon. Diretso na akong pumasok sa loob ng bahay namin para idala lahat ng kasava na bitbit ko. Hindi naman ako nilapitan pa ni Julio at kusa na lamang din siyang umalis nang hindi nagpapaalam sa akin. Nagtaka ang nanay ko na umuwi ako nang hindi man lang nakabenta kahit na isang piraso ng kasava. Hindi ko na lamang siya sinagot pa. Dumiretso na ako ng kwarto at nagbihis. Pagkatapos noon ay pinuntahan ko ang bagong tindera ng kasava na sinasabi ni Julio. Napag-alaman ko sa Marites sa amin na Anya raw ang pangalan ng tinderang yon. Pamangkin daw siya mismo nang nagtayo ng pwesto ng kasava. Tama rin si Julio na 25 anyos lang si Anya. Tama rin si Julio nang sinabi niyang maganda at makinis si Anya. Doon ako mas lalong nagalit at nakaramdam ng pagseselos. Kaya naman hindi na rin ako nakapag-isip pa ng mga sasabihin ng sumugod ako doon sa kanyang pwesto. Nagkataon na walang bumibili sa kanya na mga oras na pumunta ako doon. Nagkunwari akong bibili at pinagmamasdan pa ang bawat kasava sa kanyang istante. Pero kapag hindi nakatingin si Anya, ako naman ang tumititig sa kanya. Miss, okay ka lang? Ha? Pansin ko kasi kanina ka pa nakatitig sa mukha ko eh. Wala. Nagko-compute lang ako kung sakto lang yung dala kong pera para makabili ng kasava mo. Mukha ba akong calculator? Mukha kang mang-aagaw. Ano yun? Ang sabi ko, siguro maraming nag-aagawan dito sa paninda mong kasava. Naku, puro lalaki lang naman na nag-aagawan dito. Siguro kaya sila bumibili kasi maganda yung nagbebenta. Parang ganun na nga. Natikman mo na ba ang kasava ko? Balak pa lang sana. Masarap ba? Hindi kasi ako kumakain ng kasava. Inaalagaan ko kasi ang waistline ko. Alam mo na, ang hirap i-maintain ng 24 inches na bewang. Grabehan sa 24 inches? Parang leeg lang ng tito ko yan Kaya kung bibili ka rito ng kasava, huwag mong sobrahan ng kain ha, para sumeksi ka naman. So hindi ka nasisexihan sa akin? Sexy ka naman siguro. Natatakpan lang ng oversized t-shirt mo. Bili ka na ate. Wag mo akong inaate, hindi naman nagkakalayo ang edad natin. Talaga? 25 pa lang ako eh. Ikaw ba? Pabili ng 2 slice ng kasava. Itong nasa kaliwang karton ang gusto ko. Itong tostado. Naku, ni-reserve ko na to para dun sa gwapong customer ko last week. Pero mukhang hindi naman na siya dadaan ngayon. Kaya sige na nga, sa'yo ko na lang ibenta kaysa mapanis lang ulit. Sinong customer mo yung mahilig sa tostadong kasava? Minsan lang bumili sa akin yon, last week pa. Tostado rin yung gusto niya. Anong pangalan? Julio. Nakakainis nga eh kasi hindi na siya umulit na bumili dito. Lagi ko pa naman siyang nire-reserbahan ng tostado. Pero hindi ako susuko. Minsan sabi ng Diyos, matuto rin tayong sumuko. Sa ngayon, isusuko ko muna sa iyo tong tostadong kasava kasi mukhang malabo na naman siyang dumaan dito. Pero bukas, kapag dumaan dito ang mga katrabaho niya, magpapaabot ako sa kanila ng kasava para kay Julio. Ayos bang plano ko, te? Alam mo, mukhang hindi masarap yung kasava mo. Ha?
Hindi mo pa nga natitikman. Marunong akong kumilatis ng kasava. Kapag hindi dinadapuan ng langaw, hindi masarap. Hindi masarap o sadyang malinis lang ang benta kong kasava? Hindi yan masarap, girl. Alam ko, malakas ang kutob ko. Kaya kung ako sa'yo, wag mo nang ipilit ang kasava mo kay Julio dahil ibang kasava ang gusto niya. At sino ka naman para magsabi ko anong kasava ang pipiliin ni Julio? Kasava ko lang naman ang binabalik-balikan ni Julio sa kabilang kanto. Alam mo ba yon? Pumunta ka rito dahil nai-insecure ka na may kumukumpetensya na sa kasava mo. Hindi ako nai-insecure. Gusto ko lang sabihin sa'yo na mas masarap ang kasava ko. Kaya kung ako sa'yo, surugin mo na lahat ng benta mo. Pag sinunog ko to at naging tostado, ako pa mismo magdadala kay Julio. Tingnan lang natin kung hindi siya maglaway sa tostadong kasava ko. Baka maglaway siya dahil mukhang magkakarabi siya sa bentang kasava mo. Che! Di check ka rin? So ano ate, hindi mo nabibilin tong tostadong kasava ko? Papadudot, binili ko pa rin ang tostadong kasava ni Anya. Binalot niya yon at saka inabot sa akin. Inabot ko na rin ang bayad ko pero bago ako umalis ay umismid ako sa kanya para ipakitang hindi ako natutuwa sa kanya. Inirapan din niya ako at nagpatuloy na sa pagbebenta ng kasava niya. Habang naglalakad ay masama ang loob ko. Hindi dahil rumirehistro pa rin ang mukha ni Anya sa akin. Totoong maganda siya at sexy. Naiinggit na naman ako dahil hindi ko nagawang alagaan ng sarili ko dahil mas inuna kong alagaan ng nanay ko at ang pwesto namin ng kasaba. Maganda rin naman ako at hindi naman ganong kapangit ang hubog ng katawan ko. Hindi lang kasi ako nakapag-focus sa itsura ko masyado. Hindi ko nakita ang halaga noon hanggang sa malaman ko kay Julio na maganda si Anya. Doon na ako biglang nalungkot sa itsura ko. Habang naglalakad ay tinikman ko nga ang kasava ni Anya. Napaismid ako. Hindi naman pala masarap ang kasava niya. Dinaan lang sa tamis ng asukal. Halatang tinipid sa itlog at gatas. Makunat din. Mukha lang masarap tingnan pero hindi naman. Sinasabi ko ito hindi lang dahil nai-insecure ako kay Anya, kundi bilang totoong gumagawa ng masarap na kasaba. Pinakain ko sa asong gala pero kahit yung asong yon ay hindi rin nagustuhan ng kasaba ni Anya. Doon ako natuwa. Kahit maganda at sexy si Anya ay wala pa rin siya sa kalingkingan ko sa sarap ng kasaba. Umuwi na ako kaagad ng bahay at saka inayos ang mga kasaba ko at muli ko yung ibinenta sa pwesto namin. Ilang oras lang at naubos yon kaagad. Wala akong ibang natanggap kundi puro papuri dahil napakasarap daw ng kasaba ko. Doon na ako mas lalong natuwa. Pero may konting kurot ng lungkot dahil hindi man lang natikman ni Julio ang pinakamasarap na kasaba na nagawa ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matagal na hindi nagawi si Julio sa pwesto ko para bumili ng kasava. Doon ako mas lalong nalungkot, Papa Dudut. Alam ko namang kasalanan ko ang pag-iwas niya. Naguluhan at natakot din siya sa inasta ko. Kaya lang ay hindi ko naman magawang ipaliwanag sa kanya na nagsiselos lamang ako noon. Hindi ko nga rin alam kung tama pa rin ba na gumawa ako ng paraan para magpapansin sa kanya o hayaan ko na lamang ang tadhana ang gumawa ng paraan para pagsamahin kaming dalawa. Kaya lang ilang taon na akong interesado sa kanya pero mukhang walang balak ang tadhana na ilapit sa akin si Julio sa paraang gusto ko. Yon ang naging madalas na ino-overthink ko. Kaya mas lalong bumagsak ang pag-asa ko na magkakaroon pa ako ng tsansa kay Julio. Hindi ko na kinaya ang lungkot. Sinukuan ko na lamang yon tungkol sa aming dalawa. Dahil nga sa matinding kalungkutan, naapektuhan na rin ang kasava ko. Hindi ko na nahaluan ang saya at pagmamahal ang niluluto kong kasava. Hindi ko na rin maayos na natatansya ang mga sangkap. Napansin yun ng nanay ko at pinagsabihan na kailang ulit ako sa pagluluto ng kasava dahil parang hindi ko na makuha yung perfect at nakasanayang lasa. Mas lalo tuloy akong naging malungkot.
dahil hindi ko na magawang palasahin pa tulad ng dati ang kasaba ko. Tinanggap ko na lang siguro na nangalawang na ang passion ko pagdating sa pagluluto ng kasaba. Kung hindi man yun magustuhan ng mga suki ko ay ayos lang din kung hindi na sila bumili pa. Baka tapos na ang purpose ko sa buhay ko na magluto at magbenta ng kasaba, Papa Dudut. Hello Cassandra. Bibili ka? Sana, kung pagbibilan mo ako. Wala naman ako magagawa kung gusto mong bumili. Kakabukas mo lang ba? Hindi, kanina pa akong umaga nagbukas. Siguro pangalawang batch na itong mga kasaba mo na nakadisplay kaya ang dami. Yan din yung mga nilatag ko kaninang umaga. Matumal lang talaga yung benta. Bakit kaya? Hindi ako sanay na may laman pa tong mesa mo. Dati kasi kapag pumupunta ako, konti na lang ang inaabutan ko. Hindi ko alam. Lunes kahapon Malakas ang bentahan mo tuwing Lunes, di ba? Malay ko nga. Huwag ka na ngang magtanong. Mas lalo lang akong naiinis eh. Ay, sorry. Gusto ko lang namang makipagkwentuhan sa'yo. Busy ako. Bumili ka na lang. O sige, kalahating karton ng kasaba. Yung pinakaluma na lang ang ibigay mo sa akin. Bakit luma pa yung gusto mo? Para mawala na rito sa pwesto mo at puro bago na lang yung matira. Ayos lang naman sa akin kung luma na. Pareho pa rin naman ang lasa. Pareho pa rin masarap. Huwag ka masyado mag-expect sa lasa. Yan naman ang hindi ko magagawa. Alam mo namang mataas ang expectations ko sa kasaba mo. Kahit kailan, di naman ako nabigo. O sige, para maranasan mo rin kung paano mabigo. Ha? Oh, itong slice ng pinakabagong luto ng kasaba. Tikman mo para maranasan mo kung paano mabigo. Ay nako Cassandra, hindi ako mabibigo ng kasaba mo. Teka, at titikman ko na. Cassandra, Ano? naluto mo ata masyado yung harina. Bakit? Ang tigas kasi. Baka nga. Saka parang ang pakla. Nakalimutan mo atang lagyan ng asukal. Mahal na ang asukal ngayon. Naglagay ka ba ng gatas? Ata, Baka nakalimutan mo lagyan ng gatas. Kulang na sa pagiging creamy. bigyan na lang kita ng 20. Bumili ka sa tindahan ng creamer o gatas para ibudbud mo dyan sa kasava. Uy, galit ka ba? Sinasabi ko lang naman yung kailangan mong marinig. Sinabi ko na naman kasi sa'yo na huwag ka mag-expect, di ba? Kasi lahat ng nag-e-expect, nasasaktan lang sa huli. Masama bang magtiwala sa'yo na sasarapan mo ang luto ng kasaba mo? Ilang taon mo na akong customer. Lagi namang masarap ang luto mo. Maliban ngayon. Ano bang nangyari? Gusto mo mag-usap tayo? Anong gusto kong mangyari? Umalis ka rito sa pwesto ko at huwag ka nang bumili uli. Okay ka lang ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati. Umalis ka na nga lang. Kung gusto mo ng masarap na kasaba at mabait na tindera, dun ka sa kabilang kanto. Panigurado bibigyan kanya ng tostado at hindi tinipid sa gatas na kasaba. Baka hindi rin niya na-overheat ang arena niya. Doon ka na! Papa Dudut, nagulat na naman si Julio sa mga inasta ko. Hindi katulad ng dati na nananatili pa siya ng ilang minuto bago umalis. Pero noong hapon na yon ay umalis siya kaagad. Hindi niya na rin ako tinapunan pa ng tingin. Alam kong nasaktan ko siya sa mga sinabi ko. Noong nakalayo na si Julio ay saka ako biglang napaiyak. Natuluan patuloy na mga luha ko ang kasaba na nakahain sa mesa. Paniguradong umalat na yon. Tinikman ko ang kasaba na yon at saka ako mas lalong naiyak. Tama nga si Julio, nag-iba na ang lasa ng benta kong kasaba. Hindi na yung katulad ng dati na nahaluan ng saya. Noong mga nakaraan nga kasi dahil sa pagiging broken-hearted ko kay Julio, ay hindi ko na talaga binigyan ng atensyon ang mga niluluto ko. Nag-focus ako sa kaka-overthink. Kaya naman, bago pa umatras sa mga suki ko ay inayos ko na ang lahat ng mga kasaba ko at saka naghanap ng mga pamilyang nakatira sa footbridge para ibigay ang mga kasaba na yon. Saka ako dumiretso sa bahay para umuwi. Doon ko ibinuhos lahat ng lungkot ko dahil sa nangyari sa amin ni Julio at sa kasaba ko. Hindi na muling bumili si Julio ng kasaba sa akin. Natanggap ko nang tapos na rin ang pagkakaibigan namin.
Nagtaka nga ako kay Julio kung bakit late na siyang umiwas sa akin samantalang ilang beses ko na siyang itinataboy noon. Siguro yung huling taboy ko sa kanyang naging dahilan para umiwas na siya, Papa Dudut. Napa-overthink na naman ako na baka bumili na si Julio kay Anya ng kasava. Lungkot na lungkot ako noon. Si nanay na muli ang nagluto ng kasava para sa tamang timpla. Kahit si nanay ay nag-alala sa mga nangyayari sa akin, pero hindi ko naman magawang ikwento sa kanya na broken ako dahil kay Julio. Paniguradong bubungangaan lamang niya ako at pagsasabihan na lalaki lang yan. Pinagpatuloy ko na ang buhay ko kahit alam kong wala na akong pag-asa pa para kay Julio. Siguro merong ibang darating na magmamahal sa akin. Iyon ang ini-imagine ko habang nagbebenta noon ng kasaba nang biglang may lumapit sa akin na pamilyar na babae. Walang iba kung hindi si Anya, Papa Dudut. Hello, ate. Cassandra ang itawag mo sa akin, wag ate. Hindi kita kapatid. Okay. Cassandra, pabili naman ako ng kasava mo. Nagtitrip ka ba? Wag ngayon, baka hindi kita matansya. Bibili ako kasi i-resell ko sa pwesto ko. Bakit? Kasi tanggap mo nang hindi talaga masarap ang kasava mo? Ilang karton ba bibilin mo? Bibigyan kita ng discount kapag mahigit 10 ang bibilin mo. Hoy, una sa lahat, masarap ang kasava ko. Hindi lang nakagawa yung chewin ko ng kasava kasi inaatake siya ng rayuma. Uy, pero lakihan mo yung discount ha. Bibili ako ng mga 15 na box. Okay. Mukhang matumal ang benta mo ha. Mukhang ako ang first customer mo, no? Pangalawang batch na yan, wag kang asumera. Ay, may langaw yung isang box ng kasava. Ibig lang sabihin yan, masarap ang benta kong kasava. Kasi kahit langaw, tinatangkilik. Ayoko na may langaw. Huwag yung ibigay mo sa akin. Tsaka gusto ko yung tostado. Tostado? Gagamitin mo lang yata tong kasava ko para akitin uli si Julio eh. Oy, wala ka nang pakialam kung anong gagawin ko sa kasava na bibiling ko sa'yo, no? Yung nasa ilalim sa gawing kanan mo, yun ang gusto kong kasava. Ito ba? Sakto, bagong luto to. Tama ang pinili mo. Alam mo, irespeto mo naman sana tong kasava. Kung gagamitin mo lang sa paglalande, makonsensya ka naman. Sabi ko nga sa'yo, wala ka nang pakialam kung anong gagawin ko sa bibiling kong kasava sa'yo, no? Kahit ilagay ko pa yan sa kilikili ko magdamag, wala ka na magagawa. Bagong luto ba itong nasa mesa? Ang bango ah. Oo, kasama yan sa mga bagong batch na nilabas ng nanay ko. Malaki kasi ang respeto ko sa kasava dahil pamana pa to sa amin ang ninuno namin. Kaya gusto ko, irespeto mo rin to. Bakit ba feeling mo ibabastusin ko ang kasava mo? Hindi ba? Puro tostado ang kinukuha mo. O ano naman ngayon? Gagamitin mo para landiin si Julio, no? Siya lang naman tong mahilig sa tostadong kasava. Yung pagtataray mo ba dahil kay Julio? Hindi, no? Dahil to sa pagmamahal ko kay Julio. I mean, sa kasava. Hay nako, Cassandra. Dinamay pang inosenteng kasava sa pagsiselos. Hindi ako nagsiselos. Wala na akong panali ng karton. Okay lang ba sa'yo na i-plastic ko na lang to? Sige, ayos lang. Diyan lang naman sa kabilang kanto yung pwesto ko eh. Kung si Julio ang kinakasama mo ng loob, huwag kang mag-alala. Give up na ako, girl! Paanong give up? Sumuko na ako sa kanya, no? Ilang tostadong kasava yung nire-reserva ko sa kanya lagi. Pero hindi naman siya gumagawa dun sa pwesto ko. Talaga? Oh, di ngiti-ngiti ka ngayon. Masaya yarn? Hindi ah. Nagtry ako dumaan sa office nila para ibigay sa kanya yung tostadong kasava. Pero deadma siya sa akin. Nalaman ko na pinakain pala niya sa mga katrabaho niya yung inabot ko. Talaga? Ang saya mo, ha? Sabi ko naman sa'yo may kulang sa kasava mo eh. Masarap naman ang kasava ko, no? Iba lang talaga ang kasava na type ni Julio. Kasava ko ba yan? Ay, narinig ko yung mga tuksuhan ng mga katrabaho niya. Masyado raw siyang loyal sa kasava mo. Ako?
Kaya kahit tingnan yung kasava ko, ayaw niya. Yung mata at dila niya, sa kasava mo lang talaga. Thank you, thank you! Huwag mo sasabihin na galing sa akin to ha, pero alam mo, feeling ko mukhang type ka niya. Yung kasama ko lang ang gusto niya. Girl, ikaw ang type mismo ni Julio, no? Narinig ko sa mga kasamahan niya. Purgang-purga na siya sa kasava, pero bili pa rin siya ng bilis sa'yo. Hoy, huwag mo sasabihin na chinigaw ko sa'yo yun, ha? Sigurado yan, ha? Oo nga, ano ka ba? Ewan ko ba sa inyong dalawa? Ako pa tong naging tulay ninyo? Sorry na. Lalakihan ko na lang discount dito sa binili mo. Sure ha? Para bibili ulit ako sa'yo. Kasi alam mo, sa totoo lang, hindi talaga masarap yung gawa ng tsuhin ko. Hoy, sa atin lang yun ha? Basta atin-atin lang din yung nireveal mo tungkol kay Julio, ha? O ano na bang plano mo ngayon? Ipapatikim ko sa kanya ang pinakamasarap na kasava sa buong mundo. Papadudot after makabayad ni Anya ay umalis na rin siya para makahabol pa ng benta. Ako naman ay naiwan sa pwesto at hindi na natanggal ang ngiti ko. Alam ko nang may gusto na noon si Julio sa akin at yun na ang simula. Kaya lang ay napatras pa rin ako dahil hindi ko alam kung paano lalapitan si Julio after noong mga nangyari sa amin. Tapos ay mukha pa siyang torpe at hindi sanay na lapitan ng babae. Paano ko kaya siya lalapitan at gagawa ng move para ayain na niya akong mag-date? Pinuntahan ko si Anya sa pwesto niya para makipagkwentuhan at humingi ng advice. Kaya lang andon ang mga katrabaho ni Julio. Kilala rin ako ng mga katrabaho ni Julio kaya ayokong magpakita sa kanila. Baka magsumbong sila kay Julio, baka mas lalong nawalan ako ng tsansa sa kanya. Hinintay ko na makaalis sa mga katrabaho ni Julio at nang nakalayo na sila ay saka ko nilapitan si Anya. Nagulat si Anya sa biglang pagdalaw ko at nagsabi na ako kaagad na kailangan ko ng tulong niya pagdating kay Julio. Nagtanong ako sa kanya kung paano ko mapapaamin si Julio sa kanyang nararamdaman. Pero wala ring nasabi sa akin si Anya. Hindi raw siya sanay na siya ang gumagawa ng first move sa mga lalaki dahil mismo mga lalaki ang unang gumagawa ng paraan para makuha ang atensyon niya. Nainis na naman ako kay Anya dahil pinagmukha niya kung wala sa kalingkingan niya. Pero alam ko namang hindi niya yon sinasadya. Sadyang maganda siya at yun naman ang totoo. Kaya nga ngayon mga kabarangay, lumalapit ako sa inyo at humihingi ng tulong sa kung paano ko nga ba mapapaibig si Julio. Hanggang ngayon kasi ay hindi ko pa rin alam kung paano siya lalapitan. Baka mas lalo siyang matakot sa mga naisip kong paraan, papadudot. Kaya sa inyo ko nilalapit itong problema ko dahil panigurado akong may naka-experience na nito sa inyo. Naabangan ko ang inyong mga kasagutan kapag na-air na sa Facebook Live ng Barangay LS ang kwento ko. Sana makakuha ako sa inyo ng tulong. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aking kwento sa nangungunang programa, ang Barangay Love Stories. Hanggang dito na lamang. Ang inyong kabarangay forever, Cassandra. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.